akin dahil I oversight the flocks of God and not being Lord of the heritage, the flocks of God. Kasi ang mga mananampalataya is entrusted by God to the pastors. We have both responsibility. I have responsibility unto you and you also have responsibility unto me. Biblically, no? Ganun siya. Amen, mga kapatid? So, ganun lang. Kasi may iba, Brad, na pag nakita na nilang pagmumukha ng pastor nila, abay, nasisira na yung buhay nila. Oo. Okay. So, ganun lang. Alright. Amen, mga kapatid? Salamat, Brad, sa preaching mo. Talagang tuloy-tuloy lang i-schedule ninyo. Ang preaching dito, Brad, may preaching 1. The purpose of that preaching one is for you to be exposed. None other else. If you have given the opportunity to preach, make the best of it. Amen. Make the best of it as if the Lord is your audience. Okay? The Lord is your audience. Do not do it unto me, but do it for the Lord. Amen. Alright? Amen. Dahil pag if you do it unto the Lord, I believe na talagang magsusunog kayo ng kilay. Na ganun lang. Pag may hindi kayo naman naintindihan, magtanong kayo, walang problema. I am open 24 hours. Oh. Parang GMA, ano lang yung pastor, ha? 7-Eleven ba? 7-Eleven. Doon sa amin, Brad, 7-Evelyn eh. Nakalagay. Okay. Ang tindahan ni Evelyn, ginagawang 7-Evelyn. Ayos. Nakikita talaga. Anyway, salamat sa Panginoon, Brad. Alam niyo, I just want to just give me 30 minutes sa ating Christology for a few topics. Before that, mayroong sinabi si King David para maunawaan ninyo na para hindi kayo masasaktan, no, pagdating sa pagbibigay. Open the Bible, Brad, in the book of 1 Samuel. The book of the 1 Samuel. I'm sorry, 2 Samuel. The book of 2 Samuel, chapter 24. 2 Samuel chapter 24 at sa verse 24. Okay. Itong tagpo na itong mga kapatid, kung maalala ninyo, 2 Samuel chapter 24 verse 24. Itong tagpo na itong mga kapatid, ito yung istorya na si King David ay nagkasala. Okay? Nagkasala siya. Alam niyo yung kasalanan ni King David? Binilang niya yung military might niya. Okay? Pero bakit siya pinalo ng ganon katindi? No? Ng Diyos. Kasi nga sa ibang panulat, mga kapatid, pag binilang mo ba yung military might mo, halimbawa, bilangin mo yung Armed Forces of the Philippines mo, bilangin mo yung PNP chief, mga PNP personnel mo, ano bang mali nun sa harapan ng Panginoon? Mga kapatid, ang pagbilang ng military mo or might mo, hindi kasalanan yon. Ang puso kung bakit binilang ni King David yon. Alam niyo kung bakit? Binilang niya, nakalimutan niya na ang Diyos ang laging nagpapanalo sa giyera niya. Okay. Binilang niya kung kaya pa ba niyang makipaglaban sa mga kalaban niya. Iyon ang purpose. But yun ang nag-motivate sa kanya. Kaya nagalit ang Diyos doon. Alright. So, anong ginawa? Pinapili siya ng Diyos kung anong klaseng pagpapalo gagawin ko sa'yo. Okay. Pinapili siya doon ng 3 sa chapter na yan. At ang pinakamasaklap na isa sa mga choices or options doon ay yung hahabulin siya ng kalaban niya, ganito, ganyan, or famine. And then, si King David ay pinili niya to be disciplined or to be paluin siya in the hands of God. In the hands of God for 3 days. No? So, maraming namatay doon. Okay? Maraming namatay doon.
At noong titirahin na ng angel yung Jerusalem ba? Yung di natin alam kung paano sirain ng angel yung Jerusalem. Oh. Sabi agad ng Diyos, enough. Kita niyan? Ang Diyos na mismo nagsabi, enough. Enough. Kasi sobra na ang pagpapalo, no? Marami nang nasasaktan. Yon ang mahirap if you committed evil before the Lord against committing sins against the Lord. May pagkakaiba yon. Dahil if you committed evil unto the Lord, may madadamay. Oh, may madadamay dyan. If you committed sins before the Lord out of your consumption, if daily sins natin, out of for our consumption, mayroon mang ganyan. Ha? Walang nadadamay doon. Pero if you committed evil before the Lord, may nadadamay doon. So, ano nangyari? So, dahil ganun nga pinalo siya ng Diyos, so, pagkatapos nun, he was instructed to offer unto the Lord. Okay? Ang tawag doon, there are kinds of offering before the Lord. Sin offering, burnt offering, and there is another offering, no? Ang tawag doon sa book of Leviticus. Itong binanggit ito is burnt offering. Burnt offering. Bakit? Sa evil na ginawa ni King David against the Lord. He counted his military might, his motivation is to measure if he can stand before his enemies. Oo. Nakalimutan niya na ang Diyos nga ang nagbigay ng panalo palagi sa kanya. So, mag-burn offering siya. Doon sa altar na nakalocate sa location kung saan si Jesus Christ nag-ascend nung namatay siya, kung saan din ang Jerusalem mismo, ang templo, wala pang templo dyan eh, kasi si King David yan eh, kung saan yung Jerusalem ba, yung Temple of Solomon, dyan din yan, kung saan dyan din yan ang tinatawag na the descending of the Lord Jesus Christ, pagbalik niya, dyan din yan, dyan din siya pinako. Kaya napaka-importante. At dyan din inoffer si Isaac unto the Lord. Ang tawag dyan, the threshing floor of Arauna. Yan. Okay? Okay? Dyan nakalagay ang giikan ni Arauna, the Jebusite. Jebusite, hindi Hudyo yan. Pinapalayas yan sa lugar na yan. So, pumunta siya doon at gusto niyang bilhin. Pero ang sabi ni Arauna, nay, my king, nay, my lord. Kasi nga alam niya na hari yan eh. Oo, hindi pwede. Ibigay na lang niya. Free. Pero ang sabi ni King David dyan, on the king's side unto Arauna, nay, no, no. But I will surely buy it. Whatever it cost, kumbaga. I will surely buy it of thee at a price. At of value. Of face value. Kasi alam mo ang prinsipyo niya. Sabi niya, neither will I offer burnt offering unto the Lord. Kasi doon ang burnt offering. My God, Lord, my God, of that which that cost me nothing. Yeah. Okay? Mga kapatid, ang pagbibigay natin sa Panginoon, it will never, never, never cost you nothing. That's the point. That is why, lagi kong sinasabi sa inyo, ang pagbibigay natin sa Diyos, there is a blessing. Amen. Tandaan natin yan. Do nothing na pagbibigay sa Panginoon is a waste. Sabi ni last week. Sabi ni Judas Iscariot. Judas Iscariot yun eh.
Nagsabi, what is the meaning of this waste? Talaga naman. Oh, grabe, hindi siya kinikilabutan, you know. Ano nga na, hindi naman siya ligtas eh. Okay mga kapatid. So, this church is teaching what is the right doctrine, and we have to respond. We have to respond. Sabi nga, we will fit of what is the Bible said. Masakit man, pero sige lang tang. Ngayon, magko-question kayo, pero kalaunan, maunawaan niya. Yan ang laging sinasabi ng pastor sa akin. Ngayon, magtatanong ka, hindi mo naintindihan, pero kalaunan, maunawaan mo yan. Maunawaan mo yan. Kasi i-reveal din ng Diyos eh. I-reveal din ng Diyos. Alright? Amen mga kapatid? So, just give me a few minutes sa pag-aaral sa Christology. Alright? Welcome Brother Ian sa church na ito. Huwag kang matakot, Brad. Oo, there's no fear in serving the Lord. Oo. Ganon yan. So, pag magtuloy-tuloy ka, may kalalagyan ka. Oo. Ganon lang yan. We are saved by the Lord. We are saved by the Lord to what? To glorify God. Tandaan yan. That is the purpose of our life. Yung sinasabi ni Rick Warren na purpose yung driven life. Sa atin, very simple. Ang purpose ng buhay natin is to glorify God. Bago mo i-glorify ang Diyos, kailangan umpisahan muna natin sa kaligtasan mo. Kasi yon ang design ng Diyos eh. Kinreate ka to glorify Him. Ngayon, kung inosente ka, paano mo i-glorify ang Diyos? Kailangan dadaan ka ng test. Ang test in the Old Testament, in the Garden of Eden, in the form of commandment. In order for you to be righteous and to be matured. Yun ang purpose. Inosente pa yung tao sa panahon na yun. If we are going to study about dispensation. Alright? Ganun yan. So, nung tinest na sila, kung talaga bang mananampalataya sila sa Panginoon or hindi, ay wala eh. They choose the other one. The other option. That is the sin of unbelief. So, yun ang resulta. Alright? Kaya, sa ating pag-aaral, nung nagkasala na yung ninuno natin, doon na nag-umpisa yung sin of unbelief at naipasa sa atin yun. Pero, hindi pumayag nga ang Diyos na ganun-ganun na lang ang mangyari sa tao. Siyempre, creation yan eh. Ayaw din naman ng Diyos, creation ko yan. Kahit na-tempt ni Satan yan, pero hindi ko pa rin, I will not hang him in the balance. I will not hang him on the air. Ika nga, na walang gagawin ng Diyos. Meron. At yan pag-aralan natin ngayon. Amen? Sa ating Christology. What is the meaning of Christology? Logi meaning study. And Christo meaning from the Greek word Christus, the study of our Lord Jesus Christ. Amen. To study the Lord Jesus Christ is to study the Bible. To study the Bible is to study the Lord Jesus Christ. Ganun lang, vice versa lang yun. Alright, ganun yun. Sabi nga sa ating topic, the incarnation of Jesus Christ. What is the meaning of incarnation? Incarnation meaning to embody in the flesh. To embody in the flesh, kumbaga nilagyan ng katawan. Kaya nga si Jesus Christ in the Old Testament, tapos na tayo doon sa pre-incarnation or pre-existence of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Ang tawag doon is the pre-incarnation of Jesus Christ in the Old Testament or pre-appearance of Jesus Christ before He was born. Ayan ang ibig sabihin sa Christology na pag-aaral natin. The Lord Jesus Christ shows in the Old Testament by the appearance of, number 1, Melchizedek. Alright? Have you encountered this teaching sa church niya? Okay. Si Melchizedek is a perfect example of the pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Sabi po sa Hebrews. Yes. Hebrews chapter 7. Yan. Praise God. And then, the other appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament is through angel of the Lord or angel of God. Alright? Kasi ang angel of God in the book of Revelation, hindi mo pwedeng sambahin.
But in the Old Testament, makikita mo na when it was written, and the angel of the Lord came unto me, nakipag-usap ni Abram, tapos si Abram nagpatrapa agad. Yes. Oh, so it means that yung angel of the Lord na yon is the pre-appearance of the Lord Jesus Christ. Kasi may mga promises din na ginawa ang angel of the Lord na nagbigay siya ng promise sa tao katulad ni Hagar na ganito ang mangyari sa anak mo, Hagar, na si Ismael. Dito, siya pang nagbigay ng pangalan. But hindi gagawin ng angel yon. Hindi magagawa ng angel yon, ha? Kundi Diyos lang ang makapagbigay nun. Yes. Oo. Brad, wala namang power na. Oh, naglubat. Okay, ito isa. Ganun siya. So, pag na-encounter mong ganong katuroan, alam mo na. Talagang alam mo na ang doktrina about Christology. Okay? Mic testing. Wala. Wala? Wala tang battery. Mic testing. Mic testing. Mahina. Oh. Mic test. Mahina, no? O, full man siya, bro. Huh? Yung receiver. Receiver? Kulay ka naman. Bro, no? Mic testing. Okay naman. Hindi na lang yung isang. Mic. Saan si Mike? Ito. Okay to? Mic testing. Oops. Oh. Mic. Ayun. So, hinaan natin. Mic testing. Oh, grabe mo. Lakas naman yun. Mic testing. Okay. So, yun mga kapatid, sa pagpatuloy natin ng pag-aaral, sabi dito, kasi tapos na yung incarnation, pre-incarnation of Jesus Christ in the Old Testament. So dito naman tayo sa New Testament. Kasi sa Old Testament, ang tawag nun ay theophany. Theophany. So theophany meaning, ibig sabihin, the appearance of the Lord Jesus Christ after His resurrection and ascension is distinguished from a theophany. Theophany in the Old Testament kasi. Sa New Testament, especially in sa New Testament, nung nagpakita na si Jesus Christ, He was embodied with the flesh. Nagkatawang tao siya, hindi siya naging tao. Kailangan ma-distinguish mo yan, ha? Kasi may nagbabangkit na si Jesus Christ naging tao. Hindi yan ang tamang term. Kasi pag sinabi mong si Jesus Christ naging tao, abay nawala yung kapangyarihan niya. Ang Diyos naging tao, hindi. Ang Diyos nagkatawang tao. Yan ang ibig, yan ang term. Okay? Yan ang tamang term. In the Bible school, it is tinuturo po yan ng mga pastors at sa pag-aaral natin, ganun din. Nagkatawang tao. Ang Diyos nagkatawang tao. Kung baga, ang Diyos incarnate in the New Testament. Ang tawag nun is Christophany. Okay. Christophany. Kasi sa Old Testament is theophany. Theo means God and phany means to show. Yun ang ibig sabihin. Pinakita. Ang Diyos nagpakita in the Old Testament through appearances and through angels, through Melchizedek, ganito, ganyan. And in the New Testament is si Kristo na mismo. Siya na mismo embodied in the flesh. Incarnate siya. Okay. Now, sabi nga dito, the last century has seen a determined assault about the doctrine of the virgin birth. Kasi ang virgin birth, brethren, virgin birth of the Lord Jesus Christ, kailangan maging virgin birth siya. Kasi mga kapatid, pag hindi birhen ang requirements ng Panginoon, no? Pag hindi virgin birth, abay, ang mangyayari kay Jesucristo, may tao nga lang siya. Okay? Hindi maunawaan ng ibang mga religion, ibang mga grupo, na si Jesus Christ ay ipinanganak ng virgin, ipinanganak siya by virgin birth. Hindi nila maunawaan kasi nga
ang tao daw ay may nanalaitay na kasalanan. So therefore, pagka ipinanganak siya sa tao, may kasalanan siyang namana. Yun ang argumento ng mga tao eh. Kaya hindi na matanggap na si Jesus Christ is God. Kasi nga ipinanganak daw siya sa tao. Kapatid, kung pag-usapan natin ng virgin birth, sinabi na ni Angel Gabriel kay Mary, that is by the conception, by the operation of the Holy Spirit. Walang yun nang nangyayari kay Mary at saka kay Joseph. In fact, di ba nga si Joseph, nag-iisip nga siya sa gabi. Nabuntis siya. Oo. Habang nag-iisip nga siya sa gabi, di ba? Talagang nag-intervene agad ang Diyos through Gabriel na hindi mo pwedeng pinamili siya. Hindi mo pwedeng sa isip niya, may pagpipilian siya. Okay? Pero ang Diyos na mismo nagsabi, pangasawahin mo yan, tituloy mo yan. O, di ba sa Book of Matthew? Alright? So, ganun yun mga kapatid. Sabi nga, may ka-argue, no? Na in many branches of Christendom, ika nga, no? Sa Christianity, this doctrine is regarded as non-essential. Yung virgin birth ni Jesus Christ, na huwag natin pag-uusapan. And it's sometimes held just a fable. Sino pa magsasabi na fable yan ang katuruan? Mga kapatid, ang doctrine natin ay hindi po pabula ha. Hindi po yan pabula. Okay? Kundi ito ay katotohanan. Ito ay katotohanan. Sabi nga dito, the virgin birth of Christ is an absolutely essential doctrine. Kaya nga last week, pinag-aralan natin kung kailan ba talaga ipinanganak si Jesus Christ. May nagsabi sa akin yan, Baptist pagod. Hindi naman daw importante pag-aralan mo yung virgin birth o ganito, ganyan, kung kailan talaga pinanganak si Jesus Kristo. Bakit nila para hindi mo maintindihan na si Jesus Kristo ay hindi pinanganak ng December 25? Para ma-justify mo yung celebration mo ng December. Brad, nagtanong yung asawa mo sa akin, Brad. Oo, sabi na, Pastor, meron ba kayong Pasko daw? Sabi ko, sorry, wala na. We don't celebrate Christmas. Yan, sabi nga naman ako. Amen, Brad. We are on the same page. Wag tayong magkondinahan sa bawat isa. Kasi among the Baptist churches, mayroon din namang mayroon din nagaganon eh. Marami. Wag na tayong magkondinahan bawat isa. Ituro lang natin kung ano. We will just teach the doctrine or ano bang sinasabi sa Biblia. And we found out that hindi naman December 25 talaga. Alright? Hindi naman December 25, but it is sometimes, wala mang exact date, pero it is sometimes September. Oo. Pero bakit the world is not celebrating September as the pinanganak nila? Wala. Hindi naman naumpisahan ng ganun eh. Naumpisahan kasi ng kultura natin na December. Kaya ganun ang nangyari. But nevertheless, the main important there is that there is really a person who was born at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Yan ang importante. Okay? But do not practice what the pagan do. Okay, ganun lang. Na? So, amo ko nga, Brad, umuwi na ng maaga dahil mag-celebrate daw sila. Sabi ko, okay lang. Oo. Hindi tayo mag-away tungkol dyan. Okay? Ituro lang natin. Alright. So, sabi dito mga kapatid, if Jesus Christ were not virgin birth, okay, He is only a man and not God. If Jesus Christ were not virgin born, He could not be our Savior. Bakit, Pastor? Kasi in the Old Testament, it is already prophesied that ang pagkapanganak ni Jesus Christ should be by virgin birth. Isaiah. Yeah.
propesya na yun in the Old Testament Pinaliwanag na talaga na ang pagkatao, pag ipinanganak na ang Messiah in the name of Jesus. By the way, ang Diyos pa rin nagbigay ng pangalan ni Jesus Okay? In the book of Matthew. Yes. Okay? Ang Diyos ang nagbigay niya. Alright. If Jesus Christ were not virgin born, He could not be our Savior. If Jesus Christ were not virgin born, the books of Isaiah, the book of Matthew, the book of Luke, the book of John are all peke. Maging peke yon ang libro. Yung mga libro na yon. Kasi, the book of Isaiah clearly prophesied the coming of Messiah to be a virgin birth. Yan. Okay? Ganun yan. Kaya hindi tayo magtaka. Pero bakit yung iba mahirap tanggapin? Kasi nga po, ganito yan. Ang isang buti ng tubig, Brad, tanggalan mo ng tubig. Okay? Tanggalan mo ng tubig. Yung buti ba ng tubig, ilan ba yan? Tanggalan mo ng tubig. Okay? Tapos saraduhan mo. Empty siya ha, kapatid. Ilagay mo dyan sa dagat. Abutin ng 10 years yan, hindi malagyan ng tubig yan, Brad. Hindi malalagyan, hindi mapasokan ng tubig. Bakit? Sarado Buksan mo. Lagay mo dyan. Wala pang 10 minutes, Brad, puno yan sa tubig. Bakit? Hindi naman pinag-uusapan, no? Hindi pinag-uusapan dito kung papasok ng tubig o hindi. Pinag-uusapan dito kung gaano kasarado ang puso mo tungkol sa salita ng Panginoon para magpasok naman yan. And it takes faith to do that. Tandaan yan. It takes faith. If your faith is in doubt, talagang mahirapan tanggapin natin ang katotohanan. Truth hurts. Truth hurts. Okay? Masakit. Tabak nga yan. Sabi doon sa Book of Hebrews. Tabak yan. Pag tumusok yan, Brad, 3 component ng tao masasaktan dyan. Body, soul, and spirit. Sinabi niya sa Book of Hebrews. Alright? Kasi nga po, 3 ang kumikilos dyan God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen ho ba? Amen. Sabi dito, the fact is the doctrine of virgin birth of Christ is cardinal doctrine, one of the fundamentals of our faith. This lecture, this topic, ibig sabihin, will examine the Bible teaching on the matter. Now, just give me 5 minutes. The reasons for the incarnation of Jesus Christ. Ano ho ba ang rason kung bakit nagkatawang tao si Jesucristo in the New Testament? Sa palagay niyo, ano bang rason? Reasoning ng tao o reasoning ng Diyos? Okay? Kaya pagbangga-banggain natin ang reasoning of man against the reasoning of God, wag na yun. Reasoning of God tayo palagi. Open broad in the Bible, in the book of Revelation chapter 13, verse 8. The incarnation was a predetermined event in the human history. Predetermined. Ano yung ibig sabihin ng predetermined? Nakaplano na. Bakit? Alam na kasi ng Diyos by His foreknowledge na ang tao ay magkasala. Nakikita na ng Diyos yan. Kung wala lang siyang plano, siguro, baka pwedeng sabihin ng Panginoon, huwag lang natin i-create ang tao. Bakit? Mag-fail naman siya. Di ba? Pero hindi. God, talagang kinreate niya yan for His glory. Kahit sisirain pa na Satan yan. Alam na ng Diyos, magkakaroon ng failure tong tao. Alam na ng Diyos, magkasala ito. Alam na niya, according to His foreknowledge. Ano sabi dyan? And all that dwell upon the earth shall worship Him. All. Sa eschatology natin mga kapatid, itong all that dwell upon the earth shall worship Him. Lahat ng tao pagdating ng tribulation,
lahat ng tao sa mundo, pagdating ng tribulation, maliban sa Israelites, okay, shall worship the first beast. Beast. Best beast. Saya talaga eh, no? Oo. The first beast. Oh. Pasensyahan nyo na lang. Oh. Beast. Beast. What are you thinking? Ganun na. What are you thinking? Sinking. The ship is sinking. Kala niya. And all that dwell upon the earth shall worship him, the beast. Okay. The first beast and the second beast. Sino yon? First beast si Antichrist, and the second beast is Satan himself. So lahat ng mga tao daw sa mundo during the tribulation yan ha, sa eschatology natin, shall worship him. Maliban sa Israelites. Kasi ang Israelites sinabihan na doon sa Book of Matthew. Pag nangyari ito, ganito, ganyan ang mangyari. Sibat na kayo. Di ba? Di ba ano pag-aralan natin? Ha? Ang mga Hudyo, yung mga nasa bubong, huwag nang bumaba. Sibat na ha. Oo. Kasi pag maabutan kayo, you will be killed by the sword. Pag ayaw nang magpatatak ayaw nang patatak, you will be killed by the sword. That is your salvation. Pero kung magpatatak ka, walang sword. Ganon. Okay mga kapatid? Very clear sa inyo? Pero the next sentence, it talks about mga ligtas. Whose names, kasi yung whose names doon, yung mga hindi ligtas, nag-worship sa beast, whose names are not written in the book of life of the Lamb. Are not written in the book of life, of Jesus Christ. Kapatid, pag naligtas ka kasi, ang name mo is written in heaven, called the book of life. Kung ligtas ka, if you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Tama ho ba? Tama ho ba, Brad? Tama ho ba, mga kapatid? Okay? At huwag niyong kalimutan na ang rason kung bakit ka masulat doon is by the Lamb. Sino yung Lamb na yan? Si Jesus Christ. At yung Lamb na yan, may word na sinabi dyan, slain. Slain meaning slew. Tama? At ang pagkamatay na yan, kung aralin natin ang Christology, pinako si Jesucristo dyan. Tama ho ba? At yung pagkapako sa Kanya, from where? From the foundation of the world. Foundation of the world, kung kailan kinreate ang pundasyon ng mundo, kailan kinreate ang mundo, mag-umpisa yan sa pundasyon. Kaya nga yung mga celestial bodies dyan, mga comet, mga ganito ganyan, or mga planeta, may kanya-kanya silang orbital path. Bakit? Isa yan sa dahilan kung bakit may pundasyon ang mundo natin. Amen mga kapatid? So, ibig sabihin, the master plan of salvation para sa atin, nakaplano na. Doon pa lang. Amen? Ibig sabihin, nung i-create ng Diyos at mayroong itong taong ito ay mag-failure talaga sa buhay niya, there is already a backup plan. May backup plan na. Okay? May nagtanong sa akin yan, bro. Sabi, what if, sabi daw, what if Adam did not follow his wife? Ano daw itsura ng tao? Yung sabi ko, Brad, ano yung sagot ko? Di ko alam eh. Bakit? Di naman nasulat dyan. Hypothetical kasi ito. Hindi ko alam. Hindi naman nasulat eh. Pero,
Kung hindi niya sinunod yung asawa niya, siguro lagyan natin ng istorya. Halimbawa, maalala mo kaya ang dating, sabihin, kumain siya. At ang sabi agad ni iba, oh, ito, ano yan? Ito yung forbidden fruit. What? Ano, bakit mo kinain? Sino may sabi sa'yo ng kainin mo yan? Pambihira, bakit mo kinain? Kasalanan yan. Di ba yan ang sinabi ng Diyos sa atin? Ganito, ganyan. Halimbawa, lagyan ng istorya ba? Ganito, ganyan. Bakit mo kinain? Sino sabi? Hindi, ito si ano eh, si serpent. Ibig sabihin, hindi, you have unbelief, hindi ka sumunod sa ganito, ganyan. Oh, bakit mo sinunod? No, dapat nagawin ni Adam, Lord, halika, bakit? Nagkasala to eh. Ayaw ko nga kumain sa sinabi niya. What if kung ganun ang nangyari? Ano kayong mag-itsura? Ano ang remedyo? Remedyo ba ni Adam ang susundin? Remedyo ng Diyos. Malay mo, sabihin ng Diyos, sige, patawarin natin ito, or patayin ito, gawa tayo ng panibago. Ganun ba? We can only speculate, Brad. According to our preference. Pero wala tayong makita sa Biblia eh, na ganun ang nangyari. Wala naman talaga eh. Magkakasala ang tao. Bakit? Dahil sa free will. Ang tao kasi may free will yan. Okay? And because of that free will, grabe. Isa lang ibig sabihin nun, Brad. Hindi talaga na-resist, no? Yung temptation. Hindi niya na-resist. Oo. Sa malalim na pag-aaral, alam niyo kung bakit? Si Adam, nandun lang naman sa paligid eh. Nakikita lang din yung ginagawa ng asawa ni. Saan ka makahanap ng asawa kung saan pumunta? Bahala ka dyan, dito ako. Hindi mo binigay yung password ng Facebook mo. Bahala ka dyan. Meron bang ganon? Oo. Ganon yun eh. So, kung hindi dumating sa punto na hindi nagkasala ngayong dalawa, kumbaga napagtagumpayan nila yung command ng Diyos. Simple lang. They will produce a godly children. Okay? They will produce a godly children. Pero dahil nagkasala, they produce sinners. People. Kaya ganito tayo ngayon. Okay? Ganito tayo ngayon. Pero hindi pumayag ang Diyos na hindi magkaroon ng backup. May backup ang Diyos. Pag nangyari ito ang gagawin natin. Brad, open the Bible and the book of, just give me 5 minutes. Open the Bible in the book of Genesis chapter 3, verse 15. Bakit nag-incarnate si Jesus Christ in the New Testament? One of the reason is what? To confirm His promises. To confirm the promises of God. So, nung nagkasala na yung tao, di ba? Sa chapter 3 na yan, dyan na ang kwento kung paano ang detalye, kung paano na nag-fall ang tao. Alright? Paano nag-fall? Okay? Paano nag-fallen? Alright. So, ang sabi agad ng Diyos, siyempre, nagkakaalaman na. Saan ka? Bakit nga? Where art thou? Sabi ni Adam, we hid. Nagtago kami. Bakit? Kasi naked kami. Doon na nalaman. Doon nagkaalaman. May nagtanong nga naman sa akin yan, Pastor, ibig sabihin ba nun, nung nagtanong ang Diyos, where art thou? Hindi ba alam talaga ng Diyos kung saan sila banda? Ayos talaga naman. Hindi ba daw alam ng Diyos kung saan sila banda? Brad, sabi ko, pag tinanong mo yung ganong katanungan, Brad, abay, ang Diyos walang kapangyarihan pala. Oo, hindi pala siya omnipotent, omniscient, at saka omnipresent. Bakit? Tinanong mo eh. Bakit siya nagtanong, where art thou? Oo, hindi ba niya alam kung saan siya banda? Of course, alam niya. Gusto lang malaman ng Diyos na ikaw, aminin mo naman, nagkasala ka. Ayan. Aminin mo. Ideklara mo na nagkasala ka. Oo. Para sa'yo yun yung tanong na yun eh. Para maunawaan mo na saan ba ang estado ng saan bang estado ng spiritual na buhay mo. O bakit ka bakit tanungin ng ganun? Para malaman mo,
At maunawaan mo na nagkasala ka, deklara mo, Lord, tawarin niyo po ako. Parang ganun ba? So, sabi agad ng Diyos, nung nagkasala ng tao, ito na ang plano ng Diyos, ha? And I will put enmity between thee and the woman. Maglagay ako ng pagkakaalitan sa inyong dalawa. Alitan. Labanan ba? Alright? Yung pagkaanon ba? Hindi pa pagkasundo ba? Okay? Kaya nga sabi dyan, between thee, sino kausap ng Diyos noon? Ikaw serpent. Ikaw serpent, yung ano ba? Yung tuso na ano ba? Ahas na naging ahas siya ba? And the woman. Okay. Kay Eve. And between thy seed, yung mga lahi mo, yung mga kampon mo. Sa madaling sabi ba? Sino ba yung mga children of Satan? Alam na. Okay. Alright. Between thy seed and her seed. Her seed is sino? Pagbasahin mo ang Book of Luke, doon mo makikita kung paano ni Dr. Luke sinulat kung saan nanggaling si Jesus Christ. Kasi patungo talaga kay Adam. Sa Book of Luke, nandoon, sinulat, ang origin ni Jesus Christ, hindi kay Joseph ha. Was supposed to be wife of Joseph nga binanggit doon eh. Grabe yung panulat ni Dr. Luke talaga. Grabe yung guidance ng Holy Spirit sa kanya. Paano sumulat? Galing lineage ni Jesus Christ. Oh! Di ba kay Book of Matthew, ang lineage ni Jesus Christ is David, Solomon, Rehoboam. Doon kay Dr. Luke, Brad, hindi. David, Nathan. Sino si Nathan? Kapatid ni Solomon. Oo. David, Nathan. Tuloy-tuloy na. Kay Joseph, kay Book of Matthew, David, Solomon, Rehoboam. Pero doon sa kabila, iba. Bakit? Para ipakita lang na ang Diyos, kung saan lalabas ang Misaya, may dalawang linya. Okay? Ang tawag sa linya dito kay doon kay ano yun, kay Nathan dumaan eh. Ang tawag sa linya na yon is what? Royal lineage. Dito sa kabila ay legal lineage. There is a difference when we are talking about spiritual matter on the lineage of the Lord Jesus Christ between royal lineage and legal lineage. Legal lineage meaning to Joseph, Jesus Christ is a legally adopted son. Malalim na pag-aaral yan, ha? Saan sa pag-aaral yan? Sa hermeneutics na subject in the Bible school. Okay? Royal lineage of the Lord Jesus Christ. Dito kay Nathan, bakit? Gustong ipakita ng Diyos that the Lord Jesus Christ is indeed a virgin birth. Yan. Kasi hindi dumaan dito kay Joseph pagsisiping. Amen mga kapatid? Medyo malalim pag-aaral natin pero nguyain natin ha. Karne-karne na ba? May naunawan kay Brad? Sige lang Brad. Magtanong ka ngayon pero sunod mo, nawaan mo rin yung katagalan. Para bang karne ba pag ninguya mo? Mamayang hapon, madurog din yan eh. Otherwise, magbigyan. Dito kasi Brad, mag-aaral talaga. Itong nag-aaral natin. Oo. Tiisin lang natin, no? Okay? Tiisin lang natin. So, ang sabi dyan, seed and her seed, it shall bruise thy head. Ikaw, Satanas, lagyan natin ng pangalan Brad para dire-diretso tayo. Ikaw, talagang bubukbukin ba yung dudurugin niya yung ulo mo? Oo, dudurugin yung ulo mo. Sino yon? Ang hair seed dyan, si Jesus Christ yan. Alright? Ang paglalaban ni Satan at saka ni Jesus Christ. Si Satan, kapatid, di ba may prinsipyo na pag tinira mo daw yung ulo,
Kawawa ng katawan yan. Magpupulasan na rin ng katawan yan. Parang tirahin mo ang pinaka-leader nila, ang mga membro nun, kung saan-saan napupunta yan. Ganun man yan. Ibig sabihin, you will see the dominance of the Lord Jesus Christ, how He defeated the evil. How the Lord Jesus Christ defeated the evil or defeated Satan. And throughout the Bible, brethren, if you study throughout the Bible, if you study the Bible really, from Genesis to Revelation, you cannot find that Satan will be victorious. Always he is defeated. Always he is defeated. Minsan makita mo nanalo siya, pero temporary lang yun. Tandaan nyo. Ang pinakalundo ng lahat, ang pinaka-bottom line ng lahat, pagdating ng panahon, Satan will be defeated. He will be defeated by the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Okay? Kaya sa buhay natin, ang application niyan, panalo tayo palagi kay Satanas. Basta, nasa Panginoon lang tayo. Yun ang kapatid. So, his head, thou shalt bruise his heel. Ang magawa ni Satan kay Jesus Christ, or sa mga anak ni Jesus Christ, kagatin lang yung sakong dito Yun lang. Oh. Yun lang ang magagawa ni Satan. Dito lang. Wala. Yun. Kahit paputulin mo yung paa dito, maghimatoma yan sa kakabugbog ni Satanas yung paa mo. Pero, ang the Lord Jesus Christ, bubukbukin yung ulo mo ni Satan dyan. So, there is a prophecy. Nagkasala man ng tao, pero pagdating ng panahon, mayroon at mayroong darating na solusyon ng problema ng tao, at ang victory na yan, sa cross po yan. Ng Calvary. Okay? Yan ang victory na talagang defeated si Satan doon. Bakit? Namatay siya. Naipako, namatay, nailibing, at nabuhay namang muli. Hindi napigilan ni Satan yun. The death of the Lord Jesus Christ is our what? Is our salvation. That is, in fact, our victory. Saan mababasa, Pastor? Brad, Romans chapter 5, Romans, hindi, 1 Corinthians chapter 15, verse 54. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. Anong sabi dyan? So when this corruption shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality. It talks about our glorified body, our glorified body, pagdating ng panahon. Then shall be brought to pass the saying that is what? That is written, death is swallowed up in victory. Okay? Swallowed up in victory. Wala na. Ibig sabihin, wala nang yung kamatayan, no? Kamatayan na nasa atin. Mapunta tayo ng impyerno, punta ng langit. Wala nang kapangyarihan 'yun. And verse 55. O death, where is thy sting? Yung kamatayan mo, saan yung kamandag mo? O grave, yung libingan. Where is thy victory? Kapatid, wala. Kaya nga tayong mga mananampalataya, hindi nga tayo natatakot na mamatay. Ang kinatakutan lang natin, pag namatay tayo ng gutom, mahirap yata yung ba? Namatay kang gutom ba? Hindi. Okay, mahirap yon na pinakamahirap, Brad, ang pinakamasakit sa mananampalataya sa isang tao. Pag inabutan siya ng kamatayan niya, tapos hindi mo lang nagkaroon ng kaligtasan, mahirap yon. Yan ang masakit, Brad. Tandaan yan. In verse 56, sabi dyan, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. And in verse 57, but thanks be to God,
which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yan. Di ba mga kapatid? Di ba napakasarap aralin ang Christology natin? One of the purpose why the incarnation of God through Jesus Christ in the New Testament is what? To confirm the promises of God. That there is, kahit nagkasala ang tao, mayroong darating na tagapagligtas. Sino yun? Si Jesus Christ. Amen? Any questions? Any questions? Siguro po, Pastor, yung sa Christophany, tsaka sa Theophany. Oh. Yung Christophany po, sa akin pong pagkakaalam lang. Amen. Sige, brother. pagkakaalala ko po. Ang Christophany po ay ang pre-incarnate ng Panginoong Yesus sa Old Testament. That is Christophany? Christophany po. Oh. Dito sa ating pagturo, Brad, ang Old Testament, ang pre-incarnation of the Lord Jesus Christ in the Old Testament is Theophany. Ang Christophany, Christo from the word Christos na mismo. Na in the New Testament, nagpakita na the incarnation of God in the New Testament. That is called Christophany. Kasi Christos na si Jesus Christ na Pero in the Old Testament, hindi Kristo ang tawag doon kasi wala pang Christ na word nga in the Old Testament kundi Theophany. Ganun siya. So there is a difference between Theophany and Christophany. Christophany in the New Testament kasi from the word Christus, siya na mismo the incarnation of God in the New Testament. In the Old Testament, the pre-incarnation of Jesus Christ in the Old Testament called Theophany. The showing, pagpakita ng Diyos in the Old Testament. Kaya nga, pani meaning to show kasi. Appearance. Appearance. Yes, Yeah, appearance. tama. And then, Theo is God. The appearance of God in the New Testament, the appearance of Christ in the New Testament, kasi ang Christ is Savior, Christ is God. If we are going to study Christology, then, in the Old Testament, ganun lang. Theophany in the Old Testament and Christophany in the New Testament. Ganun siya. That is how in the Christology is. Dito sabi, the appearance of the Lord Jesus Christ after His resurrection and ascension is Christophany. And in the Old, it was Theophany. Yan siya. Theophany in the Old Testament and Christophany in the New Testament. The showing of Jesus Christ na mismo kasi Kristo na nga yung term. Amen? Amen, Brad? That is for clarification. Amen. Praise God. Any question pa? Other question? Brad? What? Okay. Sige lang. Ang pag-aaral natin, doctrinal yan. Okay? Amen? Let's continue to serve the Lord. Amen. Dito, Brad, may preaching dito, preaching 1 kung tawagin, first preaching kung tawagin. So, yung mga elders dito, mga lahat ng mga kalakihan, pina-assign ko yan ni brother, si brother Ryan ang nakatoka dyan na mag-assign. Of course, ako ang nag-assign na. Lahat nagpe-preach ito. Nag-devotion mo ng iba, tapos magpe-preach. Tapos second preaching ako yan. Main preaching kung tawagin, main service pa. Siningit ko doon kaya para ma-expose itong mga to. Para pag umuwi sa Pilipinas, abay magpe-preach itong mga to. Hindi basta-basta naman pag napunta doon sa mga church sa Pilipinas. Tapos at the end of the month, para naman hindi ako ma-overexhausted, no? Kasi may trabaho nga ako at hindi ako full-time na pastor. Full-time ako na pastor in the sense ay nagpapastor ako sa iglesia. And at the same time, may trabaho din ako. No? So, para hindi ko overloaded, masyadong exhausted, ganito ganyan kasi depende sa programa natin. Nag-assign din ako ng preacher in every end of the month. Ganun lang. Okay? Kasi naniniwala ako na sa ganyang paraan, mabilis mag-aral ang mga to. Kasi makikita ko rin
na ang nagpipreach, hindi na lang nag-aaral to. Bakit hindi naaral yung preaching? Parang ganun ba? No? But I'm not, sabi ko lang sa mga ito, preach. Sige, mag-preach ka. Pag may mali, correct lang natin. No? Huwag kayong matakot. No? Okay? Preach lang. As the Holy Spirit guides you. Alright? Ganun lang. Amen? So, salamat mga kapatid sa ating pag-aaral sa araw na ito. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the words for today. Christology, O God, continues sa pag-aaral namin. The incarnation of Jesus Christ in the New Testament. And the reasons why there is an incarnation of the Lord Jesus Christ in the New Testament. Number one reason is to fulfill the promises of God or the promises of you, O Lord. Patuloy mo kaming gabayan, tulungan niyo po kami through the Holy Spirit to understand thy words and to preach thy words and to teach thy words. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ our Lord and personal Savior. Amen. Break time mga kapatid. 1 o'clock, umpisa tayo. Ha? Oh. Snack muna kayo.